Magandang oras mga kakanto. Handa na ba kayong kilabutan habang kinikilig? Noong nakarang episode, nabusog tayo sa pag-ibig. Pero ngayong gabi, ang kwentong hatid ko ay hindi lang basta tumatak sa puso, kundi nagpapatayo rin ng balahibo. May liham tayong natanggap mula kay Lina, isang kwento ng pag-ibig na hinaluan ng elemento ng dilim. Sabi nila, pag nagmahal ka, handa kang harapin ang kahit ano. Pero paano kung ang karibal mo ay hindi tao? Paano kung ang nakaharang sa inyo ay isang nilalang na nakatira sa dambuhalang puno sa dulo ng inyong kanto? Sabay-sabay nating pakinggan ang episode 3. Dear Kuya Toots, hindi ko alam kung maniniwala ka, pero ang kwentong ito ay nangyari noong kolehiyo pa ako sa aming probinsya. Tawagin mo na lang akong Lina. May kababata ako noon, si Rico. Gwapo, matangkad, at higit sa lahat, napakabait. Siya ang constant ko. Sabay kaming lumaki at sa huli, naging kami rin. Sa dulo ng kanto namin, bago makarating sa bahay ni Rico, may isang dambuhalang puno ng akasya. Matanda na ang punong yon at balot ng mga baging. Sabi ng mga matatanda, wag daw kaming magtatambay doon, lalo na kapag lagpas ng alas 6 ng gabi. Dahil may bantay daw doon sa puno, isang kapre na sobrang seloso. Dahil sa mga bata pa kami noon at in love, hindi kami naniniwala. Doon kami madalas mag-date ni Rico sa ilalim ng akasya. Masarap ang hangin, tahimik, at doon kami nangangarap para sa kinabukasan. Isang gabi, habang nag-uusap kami, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa amin mula sa itaas. May naamoy akong kakaiba. Amoy tabako na hinaluan ng amoy na nabubulok na dahon. Sinabi ko yung kay Rico, pero sinabi niya, baka imahinasyon ko lang daw. Pero Kuya Toots, doon na nagsimula ang kababalaghan. Simula nung gabing yun, gabi-gabi nang binabangungot si Rico. Sa panaginip niya, may isang higanteng anino raw na nakatayo sa paanan ng kama niya. Nanlilisik ang mga mata at hawak ang isang dambuhalang tabako. Sabi raw ng nilalang, akin si Lina. Layuan mo siya kung gusto mong mabuhay. Akala namin, stress lang sa school. Pero lumala ang sitwasyon. Isang gabi, habang hinahatid ako ni Rico pa uwi, pagdaan namin ng akasya, biglang humangin ng napakalakas. Ang weird, Kuya Toots, dahil yung mga ibang puno sa paligid ay hindi gumagalaw. Pero yung akasya, parang niyayanig ng galit. Biglang natumba si Rico. Hindi siya natisod, Kuya Toots. Nakita ko sa sarili kong mga mata na parang may humihila sa paa niya pataas. Sumigaw si Rico sa sakit. Nang tingnan ko ang kanyang binti, may mga bakas ng malalaking daliri. Pasa na kulay itim. Parang sinakal ng higante. Natakot ako. Nagmakaawa ako kay Rico na wag muna kaming magkita. Pero lalong nagalit ang bantay. Isang gabi, nagising ako dahil may narinig akong kumakatok sa bintana ko sa second floor. Pagdilat ko, wala akong nakitang tao. Pero ang nakita ko ay ang usok. Makapal na usok ng tabako na pumapasok sa loob ng kwarto ko kahit sarado ang bintana. At narinig ko ang isang malalim na boses. Parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Lina, akin ka lang. Kuya Toots, totoo pala ang sabi nila. Kapag nagustuhan ka ng kapre, gagawin niyan lahat para makuha ka. Halos mabaliw si Rico. Nagkasakit siya, bumagsak ang katawan, at lagi siyang tulala. Sabi ng albularyo sa amin, naengkanto raw si Rico dahil sa selos ng kapre. Ang tanging paraan daw para tumigil ang nilalang ay kailangang ialay ko raw ang isang bagay na pinakamahalaga sa amin ni Rico doon sa puno. Pumunta ako sa puno ng akasya nang mag-isa noong gabing yun. Bitbit ko ang aming promise ring na ibinigay ni Rico sa akin.
Umiiyak ako habang ibinabaon ko yon sa ugat ng puno. Sabi ko, kunin mo na ang lahat. Wag lang ang buhay ni Rico. Palayain mo kami. Pagkatapos ng gabing yon, biglang gumaling si Rico. Tumigil ang mga bangungot. Pero alam mo kung anong nakakatakot, Kuya Tuts? Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa kanto namin at titingin ako sa puno ng akasya, palagi akong nakakakita ng isang maliit na kislap sa taas ng sanga, ang singsing namin. At ramdam ko hanggang ngayon, binabantayan pa rin niya ako. Minsan, kahit kasama ko ang asawa ko ngayon, amoy tabako pa rin sa paligid paggabi. Parang pinapaalala niya sa akin na hindi niya ako tuluyang bibitawan. Nagmamahal, Lina. Whew! Grabe, no? Nanindig yung balahibo ko habang binabasa ko ang liham mo, Lina. Romantic horror nga talaga. Sino ba naman ang mag-aakalang ang kakompetisyon mo sa pag-ibig ay hindi lang basta third party, kundi isang kapre? Pero alam nyo mga kakanto, may aral din tayo rito. Minsan, ang puno sa kwento ni Lina ay simbolo rin ng mga hadlang sa relasyon na hindi natin maipaliwanag. Mga sumpa o mga malas na dumarating sa buhay. Kaya naman dahil dyan, mayroon na naman tayong 3 payo para sa ating episode 3. Number 1, igalang ang nakaraan. Sabi nga, tabi-tabi po, pero hindi lang sa mga spirito, kundi pati na rin sa mga tradisyon at payo ng mga matatanda. May dahilan kung bakit nila tayo pinagbabawalan. Number 2, sacrifice is part of love. Tulad ni Lina, kailangan bitawan ang singsing o ang material na bagay para maisalba ang mga mas mahalagang buhay. Pangatlo, huwag kang matakot sa dilim. Hanggat wagas ang inyong pagmamahalan, walang anino o kapre ang pwedeng tuluyang sumira nito. Pero, mag-ingat pa rin sa amoy ng tabako sa gabi ha. Salamat Lina sa iyong true to life horror story. Sa mga kanto natin dyan, kung dadaan kayo sa ilalim ng mga puno mamayang gabi, bilisan nyo ang lakad. Ako muli ang inyong lingkod hanggang sa susunod na kwentuhan. Dito lang, sa Kwentong Kanto. Mga kwentong tumatak sa puso. Oh, huwag kayong lilingon ha. Baka mamaya may kasabay kayong nakikinig sa akin.